Dishonesty, Jess, at command responsibility. Ito raw ang dahilan kung bakit dapat daw sibakin sa pwesto ang hepe ng Navotas Police. Yan ay matapos matuklasang may mga pinaalis siyang importanteng bahagi ng ulat sa nangyaring pamamaril kay Jemboy. Pinasisibak sa pwesto at sasampahan na rin ang kaso si Navotas Police Chief Colonel Alan Umipig kaugnay ng pagpatay kay Jemboy Baltazar. Mismong ang PNP Internal Affairs Service ang nag-utos niyan kasunod ng kanilang investigasyon. Reklamong dishonesty at command responsibility ang haharapin ni Umipig. Natuklasang ipinag-utos ng hepe na alisin ang pangalan ng 11 pulis sa report ng insidente ng pamamaril. Alam mo, sa totoo lang po, walang biro. Medyo nabibilib tayo ngayon dito sa performance ng leadership ng PNP. Hindi ako, pati ho ito I mean, itong si Inspector General dito sa IAS na alam naman natin, sigurado ako, ito'y meron ding basbas ng ating PNP chief, 'di ba? Yung pagpapasibak ho dito sa hepe ng Navotas Police. At alam mo, nakakatuwa dahil kahit papaano nakakaramdam ang mamamayan ng ating bansa na kakampi natin ang ating PNP, ang mga leaders nito. Although again, marami ho talagang tiwaling pulis. Marami, pero mas marami naman ang matuwid. Kasi hindi mo may iwasan talaga Parang nga, di ba, halimbawa, yung example dun sa isa, sabi nga nila, Banat ba ano masasabi mo dun sa isang pastor na may sugar daddy? So, ibig sabihin nun, tiwali talaga yung mga buwang again na yan. Alam mo, ganito lang ang kwento dyan. Hindi naman porket nakakita ka ng pangit na gupit sa karsada, ibig sabihin lahat ng barbero ay gago. Naintindihan niyo ibig sabihin? Parang may nakita kang pangit na pangit na gupit sa karsada, bakit tabingi yung gupit mo? Hindi ka nag-ahit, ganun. Pwede bang sabihin, ay, ayoko na magpabarbero, bakit lahat sila bobo, hindi magaling? Hindi mo pwedeng sabihin yun. May nagkataon lang talaga na merong isang barberong sumabit doon sa paggupit doon sa isang tao. Pero hindi mo pwedeng sabihin na lahat na lang ng barbero, mali na. So, ganun din naman po sa pulis. Di ba? Ganun din nun sa pastor. Hindi porket yung pastor, may di umanong may sugar baby daw. Hindi ibig sabihin, lahat na lang ng pastor, buwang. Meron talaga. Oo, meron yung nangmomolest siya pa, marami din. Kung merong pare, may ganun din na Kaya nga, again, it's not about the entire organization. It's the individual. Ang importante ay yung mahalaga. Ay, hindi. Bakit gulo mo? Hindi. Ang importante dito, kakampi natin yung leaders. Okay? Ibig sabihin, nakakaramdam tayo na yung ating leader sa PNP ay nakikinig sa ating hinaing, mga ordinaryong Pilipino. Ang problema kasi, kung meron ng antiwaling mga pulis, tapos yung leader pa hindi nakikinig, mahirap yun. O parang yung isang departamento, tiwali na nga yung iba, tiwali pa yung sekretary. Ang hirap nun. Saan tayo tatakbo? Yeah? At least, etong ating kapulisan, may tiwaling pulis, may mga gagong pulis, pero mas marami namang matino pa dyan. At ang importante lang, pwede tayong tumakbo doon sa pulis na leader ng pulis. Di ba ho? So sana, ganun ang natin, ang ating mindset. At least maayos ang ating, di ba, ating leaders sa ating PNP. Importante kasi ganyan talaga buhay. Don't be disappointed. Halimbawa, meron kayo nakitang vlogger na toxic, di ba? Walang kung hindi si Tulfo. Ayoko na manood sa YouTube. Bakit? Ito asing at magpang ibig bang sabihin niya lahat na lang ng vlogger ganun? Hindi, di ba? O kaya ibig sabihin ba lahat ng abogado gago? Hindi. Hindi porket may nakita kang gagong abogado, hindi porket may nakita kang walang kaso, walang naipanalong abogado. Hindi ibig sabihin nun lahat ng abogado gago na. Di ba? Tandaan nyo yun. Di ba?
Huwag kayong maano kung may makita kayo kasi baka isipin ninyo, yung mga lahat ng abogado ngayon, mga ganyan na, wala nang kwenta, pera-pera na lang. Huwag ganun. Marami pa ho diyang matinong abogado. Mga ilan lang naman ho yung mga hindi eh.